sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 21 ng Kawikaan. At ngayon, umpisan natin sa verse 11 hanggang 20. At yun, umpisa na natin. Parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama at siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Kapag umiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid, ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ang lumilihis sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman, bagkus sa hirap siya ay masasadlak. Wait lang, itong verse 17 ay may share ko lang. Isa din to sa natutunan ko. Yung maging masinop sa pera. Huwag tayong maging maluho sa katawan or maging mahilig sa alak. Sapagkat sinasabi dito, ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman. Kung nangangarap kang yumaman, ay maging masinop ka sa pera at gamitin mo siya sa tamang paraan. At yun, matuto tayo magtipid. Huwag tayo maging maluho sa sarili. At yun. Verse 18 na tayo. At yun. Isang bagay na dapat nating matutunan yun. Yung sa verse 17, yung maging masinop tayo sa pera. Yun. Verse 18 na tayo. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa likong pag-iisip. Mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. At yun, ang natutunan ko dito, bukod dun sa nabanggit ko, itong verse 17, bukod dito sa verse 17 ay itong verse 18. Sabi dito, ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa likong ang pag-iisip. Yun. Huwag nating pagbalakan ng masama ang taong matuwid, kundi ating siyang pakitunguhan ng maayos, irespeto natin, sapagkat ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. At yun, nawa ay tayo yung kabataan na walang ganitong pag-iisip na nagbabalak ng masama sa taong matuwid. At yun, nawa ay may naunawaan kayo dun sa gusto kong iparating at sabihin. Salamat dahil patuloy niyo akong sinasamahan sa aking pagdi-devotion tuwing gabi. At yun, hanggang dito na lang muna. God bless. See you to next devotion. God bless. Bye-bye.